Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 84, verses 5 to 7. Ang sa'yo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa Siyon ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Become spiritually strong. Dito po sa Psalm 84 verses 5 to 7. Ito po yung journey ng mga believers. Ano po na dapat tayo po ay hindi napapagod kasi ang buhay po is a journey. Ano po? Ito po ay mahabang journey. Ito'y komplikadong journey. Nakakapagod po ito. Pero tayo pong mga believers, kalooban po ng Diyos na tayo'y dapat lalong lumalakas habang tayo'y naglalakbay sa buhay na ito. At alam niyo po ang kalagayan ng taong hiwalay kay Kristo dinidescribe ng Panginoon doon sa Matthew chapter 9 verse 36. Habag na habag ang Panginoon sa kanila, sabi dito, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Sa ibang translation po, yung salitang harass, troubled, distress. So, hirap na hirap, pagod na pagod, gulong-gulo sa buhay. Kasi ganun po ang paglalakbay sa buhay na ito, nahiwalay ka sa Diyos. Kailangan pangunahan ka ng shepherd mo, ng Panginoong Hesukristo. Kaya maging tayong mga Christians, minsan, ganoon po tayo, napapagod, nanghihina, nalulupaypay. Hindi natin alam kung ano ang dahilan. Pero kung tayo po ay huhugot ng kalakasan mula sa Diyos, ang kaganapan po niyan ay sabi sa Isaiah 40 verse 31, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, yun pong magiging kaganapan ng ating buhay. Kahit ang mundong ito, punong-puno ng challenges, stress, troubles, at kung ano-ano pa, tayong mga anak ng Diyos, lalakas tayo. Magpapanibagong sigla tayo tulad ng lakas ng agila. Hindi tayo mapapagod. At alam niyo po, sa buhay na ito, meron ding advice ang Bible upang manatili tayong malakas spiritually. Mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 hanggang 18. Sabi diyan, outwardly, we are wasting away, yet inwardly, we are being renewed day by day. So may binabanggit po siya ditong inwardly. Ano ba yung inwardly, Pastor? Meron kasi tayong inner man. Yung ating pong spirit. At sa pag-aaral natin yesterday, dapat po iti-train natin yung ating inner man. Kasi sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical training is of some value, but godliness has value for all things. So, yung training for godliness, napakahalaga po noon. Alam niyo po, there was a time sa buhay ko po na wala po ginagawa kundi makinig lang ng makinig, mag-aral lang ng mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ko sa sarili ko noon, nakakasawa ito. Basa ako ng basa ng Biblia, ng mga libro, attend ako ng mga seminars. Hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin at kung kailan ko ito gagamitin. Pero alam niyo po, may season pala sa buhay natin na piniprepare tayo ng Lord for the next season. Kaya huwag kayong mapagod mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi kayo ipapadala ng Lord sa ministry o sa isang gawain ng kayo po ay unequipped. I-equip muna kayo ni Lord. Palalakasin muna kayo ni Lord spiritually. Kaya nasagot yung aking tanong nung ako po yung nagkaroon na ng ministry. At sabi ko, ito pala yung aking pinaghahandaan. Kaya ganun po yun, mga kapatid. Kailangan ihanda natin yung ating buhay doon po sa paggamit sa atin ng Panginoon someday. Ngayon, napapansin nyo, si St. Paul sinasabi niya, tinitrain niya yung kanyang inward man. Yung spirit niya. Para din po yung nagpupunta ka sa gym. Nag-exercise ka.
At ang sabi niya dyan, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So mapapansin nyo, ano po, marami sa atin laging nagtatanong, ano po, ang tanong natin, bakit ganun Lord? Anong nangyayari sa aking buhay? Bakit napakahirap? No po. Paliwanag mo nga Lord sa halip na dapat tuloy-tuloy lang tayo. Para din po yung pagpunta sa gym. Ano po, hindi ka kagad makakakita ng resulta overnight. Walang overnight results. Kaya sa halip na magtanong ka, dapat tuloy-tuloy lang ang attitude mo. Huwag kang mapapagod. Gawin mo yung pinagagawa sa iyo ng Lord. Po, magpalakas ka muna. Spiritually, gagamitin mo yan someday. At pangatlo, sabi dito, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kaya upang ma-develop ka spiritually, focus. I-fix mo yung mind mo doon sa mga ipinangako ng Diyos sa iyong buhay. Baka mamaya sabihin mo, ay hindi nag-work ito, hindi na ako magpe-pray. Ay hindi nag-work ito, hindi na ako magbabasa ng salita ng Diyos. Maraming Kristiyano ganun kaya hindi sila tumatanggap. Ano po, kailangan kung ano yung promise ni Lord, panghawakan mo. At kadalasan po, hindi naman yan instant. Ano po, meron ding instant. Pero kadalasan, mapapansin nyo sa buhay na ito, kailangan maghintay ka, magtiyaga ka, magpatuloy ka bago ka tumanggap sa Panginoon. So, ganun po ang buhay. Ganyan ang buhay ng mga believers. Dapat habang naglalakbay tayo sa ating journey, lumalakas po tayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Muli palakasin mo ang iyong mga anak na nanghihina ng lulupaypay. Palakasin mo po ang aming inner man na sa ganun maranasan namin na sa aming journey lalo kaming lumalakas according to Psalms chapter 84 verse 7. Nagpapanibagong sigla kami sa ngayon sa Isaiah 40 verse 31 at higit sa lahat nagaganap namin yung kalooban mo sa aming buhay. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.